Good morning! Pa-high tide po dito sa Bungsod. Minsan po pag pa-high tide, yung dagat hanggang dito po talaga. Ganyan po dito pag super high tide. Umuulan. Hello po! Welcome to Maria Lassen Channel. Today's video, i-share ko lang po ang nangyari po sa pagbili ko po ng lupa dito sa Pilipinas. Dito po sa Siargao Island na 1 hectare po ang kalaki na nabili ko pong lupain. Since 2024 ay pinagplanuhan ko na po talaga bumili ng lupa dito sa amin kung saan po ako lumaki sa Siargao Island. Kasi that time, akala talaga namin mag-asawa ay mag-move na po kami dito sa Pilipinas. And then yun nga, nagkasakit yung asawa ko, bumalik po kami ulit sa Australia. Pero yung lupa po talaga na 1 hectare ang kalaki, pinagplanuhan ko na po talaga yung bilhin since 2024. At ngayon, 2026, recently, pinakita ko po sa inyo kung gaano po kalaki or kalawak po ang lupa na nabili ko po dito sa Siargao Island. Siyempre, not to brag, but to inspire everybody, basta mag-ipon lang po talaga kayo at marunong po kayo humawak ng pera, meron po talagang mapupuntahan po ang pera nyo. Since 2024, nakita ko na po yung lupa at pinag-ipunan ko po talaga siya na dream ko, mabili po yon. So ngayon, 2026, nabayaran ko na po yung may-ari. At yung pakiramdam po talaga, sobrang nakaka-proud na na-achieve ko po yun dahil hindi lang naman yung para sa akin, para po sa pamilya ko sa Australia, pamilya ko rin po dito sa Siargao Island. So ngayon po, ang nangyari ay nagkaproblema po ako sa binili ko pong lupa. So wala pong scam na nangyari, pero medyo na-stress lang po ako dahil this is my first time na bumili po ng lupa dito sa Pilipinas. Although, meron na po akong experience sa Australia, pero napakadali lang po doon ang proseso based on my experience sa pagbili po namin ng bahay sa Australia. So, makinig po kayo para din po magkaroon po kayo ng ideas at maging aware po kayo na hindi po ito mangyari po sa inyo. Binili ko po yung lupa ng 1 hectare. So, since 2024, nakausap ko na po yung may-ari. So, yung may-ari is babae. Siya lang po ang nag-iisang anak sa kanila. And then yung parents niya ay wala na po. Ako po talaga yung sobrang interested po bumili ng lupa sa Siargao Island since taga dito po ako. Sa aming mag-asawa ni Deb, kung tatanungin niyo po ako, si Deb more in Australia po siya. Gusto niya doon mag-invest. Ako naman po, dahil nag-invest po ako ng bungsod, maraming isda, palaging may ulam. So why not na hindi po mag-invest ng lupain sa Siargao Island nang magawan po ng farm. Ang pagbili ko ng lupa sa kanya ay hindi po talaga ako nagra-rush kasi syempre nag-iipon din po ako dahil kakabili lang po namin ng bahay sa Australia. Dati ko pa kasi yung pangarap at ngayon naabot ko. Ang sarap po sa feeling kasi ang ganda po pag marami kaming gulay, libre na ng gulay kasi kailangan mo talagang bumili dito ng gulay and then marami na kaming isda. Hanggang dumating po yung araw na nakapag-ipon po ako at na-process po yung papeles. Yung may-ari is babae. Siya lang po ang nag-iisang anak sa kanila. And then yung parents niya ay wala na po. Yung mga papel po ay na-review po lahat. Lahat po malinis. Yung may-ari po ay yung parents lang po talaga. Which is, siya lang po ang nag-iisang anak. Kaya kampante lang po ako sa pagbili sa kanya dahil na-review po talaga lahat ng papers. At siya lang po talaga ang nag-iisang anak at na-review rin po ito ng aming attorney. So wala po talaga akong naging problema. Sa pag-proceed po namin, I'm very happy at satisfied po ako sa mga papeles na pinalabas niya po. So ngayon, nabayaran ko na po yung may-ari. Ang pagbenta niya ng lupa sa akin ay napaka-good deal po talaga. Hindi masyadong mura, hindi rin masyadong kamahalan. Ang pagbenta po sa akin ay bultuhan, hindi na po per square meter. So ako bilang taga-local, mas alam ko po yung mga totoong presyo. At yung binili ko pong lupa ay hindi rin po yun sa tourist area po ng mga area na medyo sobrang mahal po talaga. Na more on coconut lang po doon. Para sa akin, basta lang meron po akong makitang investment sa sarili ko, masaya na po ako doon. Nagkabayaran na po sa may-ari hanggang may isang tao na ito po ang naging problema po sa akin sa pagbili ko po ng lupa. Ang pagkaalam ko po, yung may-ari, yung nag-iisang anak lang po talaga. Dahil base din po sa mga papeles, siya lang po talaga ang tagapagmana sa kanyang magulang na wala na po ngayon. Yung nag-reach out po sa akin, ito po ay kapatid ng tatay niya.
So 1 hectare po ang bininta ng kanyang pamangkin. Ngayon po ay nagkaproblema kasi yung tsuhing niya po ay nag-reach out po sa akin dahil nalaman niya po na ako po yung bumili. Sa 1 hectare po na lupain na bininta po ng kanyang pamangkin, yung tsuhing po ay nag-claim po na meron daw po siyang pagmamay-ari na 3,000 square meters out of 1 hectare na binili ko po. Ang reaction ko po ay nagulat po ako na parang natakot kasi first time ko rin po bumili ng lupa dito po sa amin sa Siargao Island. Nagulat ako dahil first of all, doon po sa papilis, isa lang po talaga ang nagmamay-ari, yung parents po ng babae nung nagbenta po sa akin, which is siya po yung tagapagmana. So ngayon, ayoko po kasi ng gulo. Ayoko din po talaga ng problema. Kaya gusto ko rin po intindihin yung side niya. At syempre, maintindihan po yung side ko. Kasi parang para sa akin, this is family matters na po yun sa kanila. Para sa akin sana, sila na lang dalawa yung nag-usap. Pero yung tsuhing po, sa akin po talaga nag-reach out since ako daw po yung nakapagbili. Hindi po ako nagalit dahil gusto ko rin po talaga magkaintindihan dahil ayaw ko po maging gulo ang pagbili ko po ng lupa sa kanila. And yung tsuhing po, may sinasabi po siya na meron po siyang kahawakan na kasulatan na proving nung nabubuhay pa raw po ang tatay na nung nagbenta po sa akin ng lupa, ay iniwan daw ito sa kanya. Nausap ko po yung may-ari. And then yung may-ari naman po, parang hindi po sila close yung tsuhing niya. Kasi parang marami nang na-share sa akin, mga personal family problem na po yun, na hindi ko na po ibanggit. So ngayon, yun po ang problema. Dahil sinasabi rin po ng pamangkin niya, na walang karapatan yung tsuhing dahil wala naman doon sa papeles na may pangalan siya. Iisipin niyo po, since 2024, bala ko po itong bilhin pa. Matagal na po, ngayon ay 2026 na. Nung pumunta ako doon sa lupa, nung pinakita po sa akin ng may-ari, wala po doong mga tsuhing, wala po talaga. So lumipas ng ilang taon na dumating po yung araw na gusto ko na talagang bilhin. Lumipas po ng ilang taon na ngayon ay 2026 na, nabayaran ko na po yung pamangkin, yung pagmamay-ari ng lupa. At hindi ko talaga inahala na dumating po sa punto na magkakagulo. Para sa akin, pwede na lang sana yung pamangkin at tsuhing nagkakaintindihan kung may ibibigay po ba yung pamangkin sa tsuhing, pero parang hindi ata mangyari kasi magulo talaga pag may pera. Magulo, nagkakaaway ang magpamilya. Ngayon po yung naging problema, yung tsuhing niya po talaga dahil ako po talaga yung nagipit, to be honest. Gusto niya pong pabayaran sa akin yung 3,000 square meters na pagmamay-ari niya po dahil meron daw po siyang hinahawakan na kasulatan. And yung pamangkin niya po ay hindi po talaga sila nagkakaintindihan. Hindi ko po ito inaasahan na mangyari po ito, to be honest. Medyo lang po siya nakaka-stress kaunti. I already inquired to my lawyer po. Waiting na lang po ako sa respond ng lawyer ko. So I thought, I'm going to share you guys para magkaroon din po kayo ng ideas. Hindi ko po talaga alam na ganito pala kagulo bumili po ng lupa. Tapos may mga pagmamay-ari pa pala na hindi niyo po alam. So yung kasulatan po ng tsuhing ay yung parang papel lang po na may nakaperma po yung parents ng babae na nagbenta po sa akin. Mag-aantay lang po ako sa respond ng lawyer ko po kung ano po yung gagawin ko po, kung ano po yung tama. Dahil yung tsuhing niya po, gusto niya pong pabayaran sa akin ng separate. At medyo pricey po ang chinarge niya po sa akin. Kaya okay lang po sana kung medyo affordable yung binigay niya po sa aking presyo. Kaya sinabi ko sa kanya, kailangan natin tong isitol dahil ayaw ko po talaga ng gulo. Kasi ang gusto ng tsuhing ay hindi na maging buo na 1 hectare po yung land na binili ko po. Meaning po, kahit hindi ko raw babayaran yung sa kanyang side na 3,000 square meter, yung maiwan na lang po sa akin is 7,000 square meter. Yun po ang pinaglalaban niya po sa akin na sa kanya raw daw po talaga 3,000 square meter. Kung gusto ko daw maging buo, yung land na binili ko na 1,000 square meter,
kailangan ko siyang bayaran ng separate. And that will be unfair for me kasi yung binayaran ko po talaga is 1 hectare. Hindi ko po alam if this very common in the Philippines when it's term buying a land. Kung nangyayari po ba ito sa inyo, sa nangyari po sa akin dahil this is stress po. Hindi lang po halata sa mukha ko. To be honest, nai-stress po talaga ako dahil hindi ko alam kung ano po yung maging ending. Hindi pa kasi nag-respond yung lawyer ko. Sa side ko po, kung at the end, kailangan kong babayaran po yung 3,000 square meters. Very pricey po ang charge po sa akin. That's making me very upset. Unless humingi na lang po ng bonus, yun na lang po sana, okay na po sana sa akin. So ngayon, dahil medyo pricey po ang gustong ipa-charge sa akin ng tsuhing, parang hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Kaya nag-reach out po ako sa lawyer at nag-reach out din po ako sa inyo kung ano po yung tama kong gagawin. Although, so, magkaiba-iba po talaga tayo ng komento sa nangyari po sa akin. Gusto ko lang po malaman din kung ano yung masasabi nyo. Kung may mali po ba ako sa side ko. Na-review po talaga lahat ng papel. Wala po talagang sabit. Very satisfied po talaga ako. At doon sa papel na pinagsasabi po ng tsuhing na pinaghahawakan niya po ay kasulatan lang po yon na may perma po yung magulang ng babae. And sa video na ito, sana po maging awareness po kayo sa ganito po dahil although hindi ko po alam kung ano po ang maging ending, I will let you know po kung magkakaintindihan po kaming tatlo. Kasi para sa akin, parang labas na po talaga ako sa problema na ito. Parang more on family matters na po yun sa kanila. Kasi parang nag-aaway-away po sila nung nabayaran ko na po ang pamangkin niya. Parang ako pa kasi yung pinagalitan ng tsuhing na dapat daw need ng perma niya, need din ng perma ng pamangkin. So na-confuse po talaga ako dahil isa lang yung may-ari. And then yung tsuhing is trying to claim na bakit basta-basta lang daw po ako bumili ng lupa na hindi lahat kompleto nakaperma. Ano ba yun? Kasi nung bumili kami ng bahay sa Australia, napakadali lang po talaga. Gumamit din po kami yun ng mga lawyer ni Dave. So parang yun din ang ginawa ko with my experience na as long as walang nakapangalan sa iba, nag-proceed na po talaga ako doon sa anak na nagbenta. Nalaman po ito ng asawa ko kasi sinabihan ko agad si Dev. Sabi ko, nako, baka magtagal ako nito kasi kailangan kong iproseso yung papel na proving na wala akong kasalanan sa pagbili po ng lupa na meron din palang nagmamay-ari yung kapatid ng parents ng babae. And na-stress po talaga yung asawa ko kasi alam niyo guys, ang hirap po mag-ipon ng pera. Baka daw mapunta lang sa wala yung investment ko. Sobrang nag-concern po ang asawa ko. Tawag talaga siya ng tawag. Alam niya kung gaano po pinaghirapan ko yung pag-iipon ko dahil alam niyo naman po yung lifestyle ko. Sobrang simple lang namin mag-asawa kasi meron po kaming mga dreams, meron po kaming mga goals. Kaya sana, wag naman po mapunta sa wala yung pinaghirapan ko. Mag-wait lang po ako sa respond ng lawyer ko. And I'm hoping after po ma-upload ko po ang video na ito. Sa mga may ideas po dyan at baka naka-experience po kayo sa situation ko po ngayon. At the moment, hindi ko pa po alam kung may kasalanan ako. Hinihingan ko din po ng parsila yung tsuhing niya. Hindi niya po ito naibigay sa akin dahil sabi niya yung pinaghahawakan niya raw ay napaka-strong na kasulatan. I-update ko po kayo guys kung mag-respond na po ang lawyer ko at baka ang gagawin ko po ay magharap-harap po kaming tatlo para magkaintindihan po kami na para wala po talagang gulo kung ano man yung maging resulta, okay na po sa akin. Basta kung ano po yung tama. Really hoping at the end na maging positive lang po ang lahat. Ipag-pray ko po kang Lord na gabayan po ako na hindi po hahanto. Maging stressful po na kailangan ko pa ipaglaban yung karapatan ko. I've been warning a lot. Mga Pilipino din po na kaibigan ko na mga naka-experience po na hindi maganda na bumili din po sila ng lupa dito sa Pilipinas. Pero iba rin po yung situation nila. Iba rin po yung
na-warning nila po sa akin. Hindi po ganito. I believe maraming bumibili ng lupa na iba't iba yung situation na nakaka-stress i-handle. So ngayon ko lang po nalaman na pwede kang bumili ng lupa kahit kompleto yung pangalan sa isang tao lang. Pwede pala yun na pwedeng may mag-claim na isang tao na sa kanya yung isang portion. Kaya naguguluhan po ako. So, the reason that I share you this video, guys, sa mga tagapanood ko, especially sa mga nakatira sa abroad, mga OFW na gusto po mag-invest ng lupa, sana po hindi po mangyari sa inyo or maging aware po kayo na hindi ito mangyari po sa inyo kasi nakaka-stressful. Hindi ko po alam kung kailangan ko po magastos ng extra para bayaran po ang tsuhing ng may-ari na kiniklaim niya na meron siyang 3,000 square meters na nabili ko pong lupa. Kaya isa rin po itong kailangan yung malaman kasi ako wala talaga akong ideas na possible na pwedeng may ganyan na pwede mag-claim. So, i-update ko po kayo once mag-reach out po sa akin yung attorney ko po. And hopefully, masitol po ang lahat kasi ayaw ko po talaga ng gulo. Gusto ko lang po, peace of mind lang po talaga ang gusto ko. Ito po yung mga ate ko. Siyempre, malungkot din po sila dahil sa nangyari. Okay lang yan, Mariel. For sure, maayos din ang lahat. Wala ka namang kasalanan. I hope so. Sana maging okay lang talaga ang lahat. Thank you sa support ng mga ate kong malaki. Ipagluluto talaga namin yung kapatid ko na maganda, bawal siya ma-stress. Yes! Okay, kainan na lang tayo. Bawal tayong ma-stress, di ba? Ito po, ituluto na po yung fish natin. Nagsugba po namin si Mariel dahil favorite niya po ito. Ito si Michael, yung kapatid ko. Ito po ay, anong tawag to Michael? Tigi. Tigi po. Ito po ay maliliit po talaga. Kinakain to sa amin. Nabibili niyo rin po sa market. Baka sasabihin niyo po, bakit nanguhuli sila ng maliit na isda? Maliit na po talaga ito. Sobrang dami po ito dyan sa ilalim. Napakadami po nila. Kinakain po ito, kinilaw, pinaksiw. Ganyan na po talaga yung size niya. Na po ito lalaki. Dito sa bungsod, mabubuhay po talaga kayo kahit walang isda sa bungsod. Mamingwit lang kayo. Ganyan lang po kadali, mamingwit ng tigi. Madali lang to magparami dito kung gusto niyo po talaga pag kumakain kayo ng tigi. Ganyan na siya karami. Meron ding malaki dito. Ito yung malaki. Naku, umuulan na. Mamaya na tayo mamingwit. Ala, biglang umulan. Ito si Ate Ters, nag-iwan na po. Nagsugba pala sila ng baboy. Ito. Masarap yung baboy sa dagat. Marami po ditong tao sa amin. Punta po tayo dito. May nagluluto pa. O, ito si Michael, continue yung fishing. Marami po kasi ditong butas. Kahit saan po kayo makapag-fishing. Marami po dito, mga ate ko lang po. Ganito po dito, parang nagpipiknik lang. Si Kuya Junjo nandun sa bangka. Nag-check. Nandun si Kuya Junjon. Sine-check yung bangka namin. Biglang lumakas yung ulan. Tapos nag-i-stop lang din suddenly. Wala, ang dami dong isda. Malinis talaga yung dagat, oh. Green na green. Okay lang ba kayo dyan? Okay lang. Yes, sugba-sugba lang. May niloto pa ba dito? Nagluluto pa ba? Kanin? Wala na? Luto ng kanin. Oh. Kaya Junjun, basa na sa ulan. Meron pa ditong saging. Saging. Pag stress ka talaga tapos marami kang supporters, mga ate, kuya mo, parang hindi ka rin masyadong ma-stress, makakalimutan mo. Oh, may rice. Kain po kami dahil uuwi po kami sa town. Uuwi po kami sa town. May lakad pa po ako mamaya. Pupunta pa ako sa lawyer. Then si tatay, uwiin muna namin. Yan. Luto na yung sunog ba na isda? Kuha tayo sunog ba?
After namin kumain, uuwi muna kami sa lungsod. Eto na sila. Tara. Alright, sakay na po tayo. Ito yung mga sisi ko. May magtatago pa dito. Alam nyo, ako lang palagi yung nagsasalita sa vlog. Yung mga ate ko, napakamahiyain. Feeling nila, ang hirap magtagalog. Kasi, Siargao nun yung language namin. Hi, Michael. Ang grabe si Arnel. Ito po si Arnel. Ang pogi kong pamangkin. Siyempre si Kuya Junjun. Yung bungsod, ito po.